Sa mga lang sa palagpak sa ating Panginoon sa buhay. Sa araw na ito sa bagay ito, oras naman para tayo magpasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng bagay o kung bagay na ginawa natin sa ating mga buhay. Marami tayong mga kabigatan, mga kahirapan natin kung mananaranasan. Pero dahil sa tulong ng Diyos, ang lahat ay natin ulat ang pagtalubayan. Kaya lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay sa mga nakalipas na araw, ay patuloy po natin na ipagpasalamat sa ating Panginoon sa buhay. Bago tayo pasalamat, ako muna yung bumabati sa pagpapalang mga sa ating lahat na magkakalit sa Panginoon. At ako muna yung pagpasalamat sa ating Diyos na buhay. Napakatuloy ko ng Panginoon. Sa lahat na lang ng oras sa panahon na ako'y dumaranas ng minsan sakit sa aking katawan. Pero po, nandiyan po talaga ang Diyos na lagi pong tumutulong sa akin sa dalangin. Noong panahon ng Wednesday, hindi ko nakarating ng gawain sapagkat sumakit naman po aking pa. At yun po ay tinas ko sa Panginoon at napapasalamat ko sa Diyos na buhay. Pagdating po ng Biyernes, ay buti lang po ang hirap na aking naramdaman hanggang sa dumating po ang Sabado at ako'y muli nakadalo sa gawain ng Panginoon. Amen. Lahat po yan, ito'y pasalamat po sa Diyos at sa Diyos po lahat ang papuri. At tayo naman ay magpasalamat sa ating Panginoon sa buhay. Magpagbukas po sa akin sa aklat ng Pedro. Unang Pedro, unang Pedro, Alis. Kaya sabi po niya dito, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Mula sa libingan at ito nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Amen. Pasalamatan po natin ang Panginoong Diyos na buhay sapagkat siya po ibigay po sa atin ang pag-asa tungo sa buhay na ating tatanggapin pagdating ng panahon. Lagi tayo pasalamat sa Diyos na sa lahat ng oras at panahon na riyan po siya. Kahit ang tumulong sa lahat ng ating mga naranasan, mga kabigatan, lahat ng ating masulapin sa buhay, nandiyan po ang Panginoon na lagi pong umaagapay para po sa ating lahat. Amen. Kaya po, palapakan po natin ang Panginoon. Sino po ang unang pasalamat? Ito lang po, pasalamat. Palapakan po natin ang buhay ng Diyos, ang buhay po ni Sister Susan Apra-Palihan. Good morning po sa lahat. Alam niyo po, napakabuti po ang Diyos. Buwan po ng June, napakatuman po ang negosyo. Pero, awang-awag naman ng Panginoon natin. Nandiyan pa rin yung, hindi ka rin, nagkulang man ang negosyo, pero yung kaya nila na kumulang sa Diyos. Puri ng Diyos to, kahit sa linggo ito, puri ng Diyos, talaga yung benta namin. Talaga naman, basta Diyos talaga, malaki ang benta kasi binihan ng mga notebook. Sabi ng pastoral pasensya ko talaga yung may oras na to. Buwan na to, talagang pastusan. Sabi ko, kaya pala, sabi ko, gusto mo nang tumigil. Kasi wala naman siya. Observahan mo lang ng July, kasi wala nang pastusan sa July. So, puli ng Panginoon, Panginoon Diyos, patuloy pa din yung pangkailangan isinisupray ng Lord. Kasi nga po, magkulang man sa paninda, nandiyan talaga yung susunod na blessing na binibigay ni Lord. So, nandiyan yung napagawa si Pastor Alit, yung blessing ng outfit, di ba? Hindi lang puti, malaking tulong po yung blessing na nagpapanday-panday si Pastor Jan, with Daddy Jose, So, salamat sa Diyos, then, noong Thursday, o Wednesday pala, gabi ng Wednesday, kaming bigas. Sabi ko, wala kaming bigas. Tapos, yung pera na natira ko, kulang pa pamalengke. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Puri ng Panginoon, sabi nito ni Pastor Alit, Manan, kailangan tayo bukas aga kang isip. Saan? Kung saan mo nila yung kita ni Pastor Hermet? Sabi ko, ay, kung ano, ayaw ko na sana sumama, mag-alibay ka sana ako na may lakad ako. Pupunta akong malis. Pero sabi ko, kasi pupunta na ako. Kalain mo? Kung pagpunta namin, relax kami, mag-hapon kami, hindi. Kumain lang kami, nag-merienda pa, naka-aircon pa kayo maghapon. Sabi ko, kasi talaga Panginoon. Tapos, binigyan kami ng Bible. Susupuri ng Panginoon talaga yung pinakadabay na ginawa
Bible lahat, yun yung pala, yung mababasahin lang. Sabi ko gano'n, okay lang yun, pero may isang, bawat isang supot, may isang Bible. Kala ko ako, wala talaga kulang na. Tapos ano kami, nag-pick-pick, anong gano'n, ang patawag ko? Bato-bato pick. Bato-bato pick. Oo, bato-bato pick. Sabi ko, Lord, dalawa kang pares, kasi yung matira, yung manalo, yun ang Bible. Sabi ko, Lord, gusto pa naman, sabi ko nga, Pastora, gusto pa naman ni Ronnie Tulituya, Ronnie mo itong Bible na to, pero wala na. Kala ko nga, sabi ko, sana ikaw ng Lord yan, ibigay sa akin, ibigay mo kay gusto. Alam ko pa, ang ginawa ng Lord, nagpatupatupin kami ng babae, ako nanalo. Sabi ko, pulis talaga ng Diyos, no? Pulis talaga ng Diyos, sabi ko, kailangan. Yung kailangan, alam ng Lord, yung kailangan mo, ibibigay niya talaga yun. Sa ibang pamaraan, nakuha ko na isang supot, at ito pa maganda. Wala kang bigas, di ba? Nagpabigas pa ng 5 kilos. Amen. So, tinuturihin ang Panginoon yung kanyang ginagamit natin ng 5 kilos. Ano? Ang Panginoon talaga gumagamit at gumagawa talaga ng paraan para sa'yo. Paging tapat ka na. So, sabi ko, Lord, thank you talaga, Lord. Sabi ko, minsan, nangihinaman ako. Talaga, minsan, natampo na ako. Pag ganito, buhay, pag ganyan, susunod ka na sa kanya. Pero, ang dami mong pagdadaanan. Nandun yung mga anak mo, nandun yung, minsan, yung asawa mo, minsan, kasi tao na kasi nagkakamali din, minsan, o pa, bibig mo. Yung ganun ba, ginagamit pa rin ako ng Lord, pero nandun pa rin yung pag-ibig, at saka yung gabay at ano ng Diyos, yung pinasalamatan ko talaga dahil lahat ng paraan, basta kaya lang ibigay ng Diyos natin yung kagaling sa kanya talagang ibibigay niya. So, to God be the glory. Praise the Lord. Salamat po. Amen. Talaga mabuti po ang Panginoon. Pagkawalan tayo sa Diyos na boy. Sabi ko ng Peter 3:7, pagkatiwalan sa Kanya yung mga langanin sapagkat siya ay napamalasakit sa inyo. Amen. Sa lahat ng bagay, sa Diyos natin pagkatiwala at ang Diyos po ang mabigay po sa atin po ng lahat ng bagay ating pong kailangan. Dapat po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Brother Jeremy Lahel. Salamat po ako sa Diyos na buhay dahil sa bahaba ng panahon na pinag-aral niya ako na libre, pinag-graduate na tayo ng June. Congratulations! Tapos, napapasalamat po ako sa Lord kasi minsan po dumadaan po tayo sa crossroad of choices. Sa dami-dami po nating pagpipilian. Na-realize ko po na pag po pala binigay ng Diyos yung choices na yun, kung ano po yung mas smooth na dumaloy, kung po tayo pupunta. Isipin niyo po, wala po nakakaalam, nag-exam po ako sa UST, sa Dr. Yang, lahat po ako pumasa doon, pero naisip ko po na pag sa UST malayo, mahal, sa Yang malapit, mahal, sa DSU malayo pero libre. So doon po ako pumunta. Tapos nagpapasalamat din po ako sa Diyos ng buhay kasi grabe yun sa tagalagda ng pag-aaral po namin, lumakad ko lang sa station ng mga 5 seconds tapos na. Tapos, yun po after graduation, wala pa po akong ina-applyan. Nag-pray po kay Lord na, Lord, sana, ayoko po kasi yung ako'y naghahanap. So, kusa pong dumating yung applyan ko, pero waiting pa po sa tawag. Yun po, nagpapasalamat po ako, lalo na po sa buhay ng pag-ilaw kay Papa, sa lakas na binibigay na sa araw-araw na pagtatrabaho po. Tapos, ayun po, looking forward po tayo sa magandang bagay na ibibigay po ng kasabing ko. Maraming po. Ayun, meron na rin. Salamat. Akala ko lang ako. Amen. Talaga po napapagputi po ang Panginoon namin lang na pinakasunod ng Diyos. Sabi niya, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Sabi po ng awi, Pag-sibig 4, then Panginoon na po ang Diyos, lahat ng bagay, kahit hindi mo hiningi, ang Diyos po ang pagtibigay sa inyo. Hindi ka magkukulang sa lahat ng bagay, pagkat Diyos po ang iyong pinagkatuwanan. Lapak po natin ang Panginoon, sino pa po? Lapak po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Sister Maria. Saliparo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sabi niyo ang Diyos sa napakayang ng buhay na buhay. Totoo po yun. Alas 2 buwan sa tindahan na aking kapatid. Ano ba yung magandang ginawa ni Lord? Yung bayaw ko, meron siyang malaking bukol sa din.
ayaw niya pa-coreo, ayaw niya pa-opera, ayaw niya sa lahat. Tapos may mga panahon na sumisirit yung dugo sa kanyang bebe. Na parang siyang nagkakain ng baboy dun sa lugar kung saan po siya inabutan. Alam niyo po yung nakikita ko. Lagi pong ganun yung nangyayari. Tapos last po Sunday, gabi, tumawag yung kapatid ko na sa kanya. Ate, hindi ako makakapagtinda kasi dinala ko kasi yung asawa ko sa ospital kasi kailangan sa kanila ng dugo kasi napupunta na siya itipopila yung kanyang BP. Hanggang ngayon, hindi po siya nakakapagtinda. Kumbaga iniwan niya sa akin yung pagtitinda na wala po siyang iniwan puhunan. Naiwan sa dalawang po kami na naiwan doon sa restaurant. Masasabi ko na ang pagalaw ng Diyos ay totoo talagang mapag ang Diyos. Nakakapagtinda ako lagi. Pagamat walang puhunan na ibinigay kasi marami ng dadala ng palunod sa pwesto. Alam niyo, nagpapasalamat ko sa Lord. Na kahit nag-stop yung may-ari ng negosyo, ako patuloy niya akong pinapakain sa pamamagitan ng kanyang anak buhay. Makain kami, kunikita ko, binawasan ko naman ang rito ang nakikita. Kasi mahina nga talaga yung income. At ito pa yung magandang ginawa ng Diyos. Hindi ako nag-aaral sa dressmaking. Nag-aaral ako sa TESDA para lang pag-aaralan yung mga sukat ng mga 160, 1/4, atis, 1 inch. Yun ang mga pag-aaralan ko sa TESDA. Alam niyo ngayon, dahil mabuti talaga ang Diyos. Meron yung malapit sa amin na pagkahian. Hindi niya kaya yung tahi. Alam niyo bang ibinibigay niya sa akin yung mga repair? Kaya natutunan ko magbuo ng polo. Hindi ko kahit kailan pinangarap. Natutunan ko magbuo ng uniform, palda, pantalon, blouse. Alam niyo yung isang bagay na naniniwala talaga ko sa kabutihan ng Diyos eh. Nabubuhay ako sa mga ganong paraan. Kung titignan ko yung mga garawan ng mga ko yun, ang hirap daw ng buhay, sobrang hina ng hanap buhay. Pero hindi, yun, pinakasaot ko yun, so hindi totoo mahihirapan ako kasi naniniwala ko. Lahat ng mabubuting bagay na pangarap nandun sa buhay ko ay matagal. Kaya sa Diyos ko ang kapurihan. Salamat sa talent. Amen. Mabuti ang Panginoon. Sa lahat ng katalino na binigay ng Diyos. Amen. Sabi nga po na mga kapitulo University City, pagsunod paggalang sa Panginoong Diyos ay pasimula ng karoma. Kaya sa lahat ng paggalang sa Panginoon na sa Diyos, pinupuno ko yan karoma. Amen. Kaya kung marami na po si Stella yan ng anak, no, na anak buhay, alam naman po natin na kapag tayo po ay nasa Panginoon na, wala na pong mahirap, lalo mayaman. Sa sinasabi ng Panginoon sa Galatians 8, sabi ng Panginoon Jesus, kung narating ako upang mga tubahay, kung naroon isang buhay na masagana at gana. Wala pong mahirap sa Jesus, malit lahat ay mayaman. Amen. Kaya po natin ang Panginoon sa Bible Street. Doon natin sa Elapena. Papasalamat sa Panginoon. Ang mga nakaraang mga dito, ay nagkaroon ng sakit sa tenga. Gusto ko ba nito? Pakalawa na ako, nagkaroon na ako ng kati-kati. Gusto ko ng kati. Tapos, sabi ko nga po, katawalan na po ako kung ano yung nagawa ko mga pagkakamali, pagkakasala. Ang pagkakamali ko talaga. Kasi sabihin ko, ito ba kati? Nakikindi ko lang kung sabihin doon na kahit po kayo talagang mga nagbabasa ng Biblia, ang aking pinapapasalamat ko doon, sabi ko na, hindi na ako nag-church kasi, basta yung nararamdaman ko hindi maganda. Pero sa lang po talaga pala, ang maganda sa nagbabasa ng Biblia. Kapag may mga nangyayari, lalo kang nangahabol eh. Lalo kang nangahabol. Yung sa akin, pastor, yung lalong sugatan, lalong malapad. Pag may mga naranasan ko pala tayo, church, ang gagawin natin, yung sugatan.
nasa lakad pa niya, gano'n kahirap, gano'n kasakit. Nung ginagawa ko ako ni Brad, apakakit, talaga, sabi ko, tinatawag ko sa iyo, Jesus. Pero ang iniisip ko, siguro mas makakigit yung ginawa ng Jesus na pinag-usapan ng Biblia na yung nararanasan ko. Ano ko lang yung nararanasan ko, i-pressure at magpapatuloy. Kasi magiging, ano ko yun, itatag na kaya, tapos ko, napakaganda rin ko sa mga Biblia. Kinakausap ka niya eh. Sa sitwasyon ng mga pagsubok, nakita kong sinasabihan na, di ba nung wala ka sa Diyos, nakaranas ka ng mga pagsubok, hirap. Ano pa ba yung naranasan mo? Pero may nasa Diyos ka na, nakakadanas pa rin mga hirap. Eh nung may katuwang ka, hindi pa rin napakaganda kung iisipin natin na, kung sino mo ba ang nagsasalita ng Diyos, ang Holy Spirit, Holy Spirit. Ang sinasabi na tayo kaya napakasaya, sino ba tayo? Sino? Kasi ginamit ko, sino ba? Ano lagi ko sa kanya? Sa pagbabasa ng Biblia, sabi ng pastor na doon napapalog ko na natin ng super science. Sabi ko ako ako. Grabe, ang galing ng Diyos ko pagka ito ang pinananasan ko. Alam mo tayo ay nakakahin. Nakakahin ko tayo sa tamang tao, tayo ko makaiba. Na kumbaga, hindi tayo na, hindi tayo na. Ano kanya nangyayari sa akin, iba meron tayo kaya sabi ng pastor. Ang hindi ang lahat ng hindi. Grabe, ang powerful ng salita ng Diyos. Ano ba yung hindi siya dadali yung dinanas ko. Kasi ano eh, hindi siya may yung pain. Sabi ko nga eh. Kasi nasa labas siya, nasa labas. Diba ko yung nasa loob, hindi mo rin nakikita eh. Nasa labas, parang siya nagnanak na. Sabi ko nga eh. Huwag matitindag dito kasi naranasan ko na dito. Nahirapan ako nung wala akong Diyos. Kaya yung naranasan ko Diyos. Bawat isa sa atin, naranasan natin. Iba mo, nakapagaling ng Diyos. Kaya lagi kayo pinipration sa hindi ko ang magiging ako wala ako sa Diyos. Kasi nung ako nakarating sa Diyos, grabe ang pagsunod. Lagi ko sinasabi sa akin, hindi yan yung kapatid dahil lang ako mawala tayo. Kasi ang pangahirap ko ng Diyos at lahat kong inanay sa Diyos ko ng patuloy. Amen. So, wala na pong oras pa, no? Salamat sa Diyos. Tama pong ginawa ko, Mr. Pinolesa. Sa kanyang naramdaman siya po ay nag-repent. Nasabi ko ng Exodo 15:26. May nakabuong po sa yung susundin, kanyang mga autos, hindi niya ipapadala ang mga sakit na pinadala niya sa bansang Ehipto. Amen. Nalalahan po natin na tayo lahat na nasa Panginoon. Sabi po ng Isaiah 54, tayo po ay pinagaling na sa pamitan po ng mga latay na kanya pong tinanggap. Amen. Believe lang po natin na tayo po ay pinagaling na ng Panginoon. Amen. Wala na pong mga sakit yan. Na po yan ay days na. Amen. Salamat po sa Diyos. Wala na pong oras. Ito na po ang night sa sunod tatayo. Sa buhay po ni Sister Arlene Solman para sa France, ang Lord.